Banda ulit ako, pikit na ako doon sa ipon. Kuya. Mamaya ulit pag maaga. Kahit naman meron. Good morning guys, lilipad na tayo. Mas maganda, mas maaga habang maganda ang panahon mga kasimahang isda. Ayan, medyo kulimlim pa pero pliable naman siya. Maganda naman yung visibility. So ayan, lilipad muna tayo. Ayan, pitik-pitik na sa ipon. Bulalaan ka pa na? Oh. Ayan, nakapwesto na yung lookout dun sa taas. Oh. Anong oras pala ngayon? 6:40. May naglo-lookout na dyan. May nakapwesto na dyan para silipin yung mga ibon sa kapaligiran. Baka may kawa na, baka may isda na. Aking shades. Good morning guys. Lipad muna. Check everything. Ayan. Mir. Firing. See you guys later. Thank you. Good morning. Guys, yan yung mga target natin, oh. Pupuntahan natin yan.
Eto nga guys, after 10 minutes naming airborne, may nakita kaagad kaming grasya mga kasimangista. Yan, namumuti na yan. Medyo hindi kagandahan pa ang lutang niyan, pero manipis pa ang labas niya. So tinawag ko na to sa ating fishing master, and then tuloy pa rin kami sa paghahanap ng mas maganda pa mga kasimangista. Sa area na yan, marami kasi kaming spot na ibon, kaya lahat ng spot na yon ay pupuntahan namin mga kasimangista. Sa first spot namin, eto kagad nakita namin positive kagad, pero sa tingin ko hindi pa siya magandang aryahan dahil manipis pa yung lutang niya. At the same time, wala akong nakikitang pangitain na may kinakain sila na madaming dilis. Sa paghahanap mga kasimangista, dapat makakita ka ng maraming dilis na kinakain nila, yung dinudumog talaga. At the same time, kung may makita kang malalim na dilis na possible na bago dumating ang iyong mother boat ay meron pa silang kinakain para tuloy-tuloy ang kanilang lutang mga kasimangista. Sa nakikita nyo, medyo makulimlim at saka meron pa mga ambon-ambon dyan, kaya medyo hindi kaganda ng visibility. Kita nyo naman sa ating video, medyo lumalabo-labo siya. Pasensya na mga kasimangista kasi hindi maiwasan dahil talagang dumaan talaga sa masamang panahon, kaya medyo may mga paambon-ambon pa rin talaga kami na dadaanan, kaya hindi kami makaiwas. Kaya ang makikita nyo sa video, medyo may kalabuan. Ayan, ang time na yan, actually meron na kami nakita nung nakaraan pa dyan na nadaanan ng ating si Marimar. So pumupwesto na siya mga kasimangista. So ayan, dyan sa time na yan, nakababa na yung dalawang baboy-baboy, ang isang speedboat at ang ating isang fastcraft na si Papa Nits mga kasimangista. May pinoporma na sila dyan na magandang grupo, pero ako po ay patuloy pa rin sa paghahanap ng ibang grupo para naman po sa ating mga kasamahan, para sa ating mga sister boats, para talaga ma-maximize yung gamit ng ating helicopter mga kasimangista. Hindi lang po para sa motherboat ko ang hinahanap ko, kundi sa buong kumpanya. Kung ang kumpanya ay may 10 boat, para sa 10 boat po yan mga kasimangista. Ayan, kita nyo alon-alon na yan, may namumuti na. Isa yun sa isang magandang grupo. Yan ang pinopormahan ng ating si Marimar. Yan po ang nakita natin na nandyan, na itawag ko yan. Malayo pa lang ako, tinawag ko na. So kaya nung time na yan, pagbalik ko ay si Marimar ay pumupwesto na mga kasimangista. Yan yung mga bakas-bakas na nangingitim na yan mga kasimangista. Isda po yan. Ganyan po ang simula ng paglabas ng isda. Kung makikita nyo yan sa taas. Sa top view po, sa overview sa atin, sa pag lumilipad tayo, ganyan usually ang una namin nakikita. And then, after ilang minutes or seconds, namumuti yan mga kasimangista. Kaya talagang positive po. Makikita nyo dyan sa taas pa lang. Kaya maitatawag nyo, malayo pa lang po ang ating motherboat ay alam na nila sa area kung meron ng tutumbukin. Dahil tinatawag natin yan sa radyo. Maganda po yung ating communication mga kasimangista. Kahit malayo tayo, naituturo natin, natatawag natin yung mga posisyon. Kaya yan mga kasimangista, yung tinuturo na yan, isang positive po rin yan. Positive na spot na pwede nating aryahan. So ang isang sign po na maganda ang grupo ay kapag ito ay nangingitim at saka malapad. Dahil yan po, pagka ganyan, marami pong dilis na kinakain mga kasimangista. Akala nyo maliit lang, pero pagka yan po ay lumutang ang dilis na marami at dinumog nila ang mga dilis, siguradong lalapad at lalabas at lulutang ang maraming isda mga kasimangista. Ganyan po talaga ang style sa paghahanap. So medyo pangit nga po yung pagkakuha natin dahil pag isinusum yung tubig nung nasa windshield natin ang nakikita, kaya medyo malabo mga kasimangista. Pasensya na po at pangit pa yung ating camera mga kasimangista. Ayan, kita nyo, sabi ko sa inyo, alon-alon pa lang, ngayon namuti na. Yan, magandang grupo yan mga kasimangista. May laman-laman yan, may kinakain. Magandang aryahan po pagka ganyan. Quality po yan. Halo ng skipjack or gulyasan, yellowfin at saka tuna mga kasimangista. Yan, pag kami nakikita kayong pitik-pitik na sa palibot niyan, yan po ay may mga isda din sa ilalim. So pagka ganyan po mga kasimangista, yan, umukonti na po ang pagkain nila. So kukunti na yan. So may mga bakas-bakas po dyan sa ilalim ng mga maliliit na dilis ako napansin, kaya sabi ko isang magandang spot yan mga kasimangista na pwedeng tumbukin o pwedeng aryahan ng ating motherboat na si Marimar mga kasimangista. So ayan nga po, at
tumawag na yung aking motherboard na Marimar dahil yung pinopwestuhan nila lumutang na. At sa pagkakataong niya parang umarya na siya mga kasimangis sa area na yan. Kaya medyo malabo nga naman kasi nung dinaanan ko sa kanina, lumipad pa ako ng another 5 miles dahil may tinumbok pa akong isang grupo. Yun nga po, yung sa pinanggalingan natin na yon. So ayan nga po, pabalik na kami dyan dahil lumabas na nga daw po at kasalukuyang umarya na. So from that point po, 5 miles, meron pa kami nakita na 2 hanggang 3 grupo mga kasimangisa. Kaya sa isang area mga kasimangisa, mas maganda yung sa isang spot nyo ay merong maraming grupo para maraming pagpipilian, maraming tutumbukin, maraming pwedeng aryahan ang inyong motherboard. Kaysa pagka lang isa lang po tapos maliit pa, naghahanap pa talaga ako ng mas maraming spot para nang sa ganon, hindi sayang yung takbo ng motherboard mo. Halimbawa, 10 o 20 milyas na tatakbuhin nila, ilang oras din po yung mga kasimangista. Sayang po, ang kalaban nyo dito mga kasimangista ay yung oras din. Yung oras na labas ng isda na dapat nandun na kayo sa area na pag lutang ng isda, aaryan na lang kayo mga kasimangista. Dito po talagang yung paglutang ng isda talagang aabangan mo. Yan, sa pagkakataong yan, umarya na nga po yan. Kita yung nangingitim na yan, alon-alon na yan. 2 grupo po yan mga kasimangista na kanyang inaryahan. So palapit na nga kami dyan mga kasimangista dahil kailangan ng assist. Pag malapad po talaga at malaki ang grupo, kailangan nating mag-assist pagka nagkataon din na tayo ay lumilipad mga kasimangista. So ganyan po ang estilo namin mga kasimangista, kung paano kami umarya, maghanap ng isda, mag-assist. Yan po ang trabaho ko. Tuna pilot, helicopter pilot po. Tuna spotter po ang tawag sa akin mga kasimangista. Kung nakikita nyo, nasa bandang kanan yan, namumuti na yan. Yan po ang ating si Jimban na speedboat driver na nag-a-assist na po siya dyan. Kung makikita nyo dyan, no, nakalaglag na yon, naglalad na ng lambat yung ating barko at hinihilan na rin nating main skip, yung ating isang main skip po. Ayan. So unti-unti na po akong bumaba dyan para sa ganon makita ko rin yung paano ako mag-assist. Then nakita ko na naman po yung isda kung saan nakapwesto. So ako naman po medyo hindi natin pwedeng tapatan yung isda at baka mabulabog, lalong lumubog, lalong maging mailap. So yeah, tinuturo ng kamay na yan, nandun ang isda mga kasimang isda. So tayo dito lang sa parting malapit tayo sa main skip para sa ganon, kung sumugod ang isda dito ay pwede tayong maka-assist. Ayan mga kasimangas. Ayan, sinabi nga sa akin ng fishing master, parang pupunta na ako doon sa kabilang yon, sa kabilang ibayo, doon sa part na malapit sa may pataw. Kasi ang isda ay halos dumikit doon sa may pataw mga kasimangas. Mas maganda, maagapan natin bago dumikit doon. Kasi may tendency baka sumisid mga kasimangas. Pero didistansyahan din natin. Hindi natin pwedeng tapatan mismo. Ayan, dito tayo po pwesto nang sa ganon, hindi sila dumiretso ng sisid dito pagka nakarinig sila ng ingay. Kita nyo yan, puting-puti o 2 grupo yan nasa loob na yan na kanyang inaaryahan. Ayan po, napakaganda. Pagka ganyan po, daang tonelada ang itsura na yan. Daang tonelada po yan mga kasimahang isda. Sana makuha lahat para nang sa ganun maganda ang kita, may bonus po tayo. May catch bonus tayo mga kasimahang isda. Pag nakahuli tayo ng madami, mas madami ang bonus, mas maganda. Masaya ang buong pamilya, masaya ang buong sangkatauhan. Ayan, nakikita ninyo, puting-puti na yan. Yan po, dito tayo tumambay nang sa ganon, hindi sila lumapit dito. Habang kumakain sila, wag mo silang aabalahin. Kailangan tuloy-tuloy lang sila lang kain dyan. Kasi yung dilis, pag pumunta dito sa part natin, sa harap natin, susugurin nila yan, hahabulin nila hanggang sila ay makatakas. Ganon po mga kasimangista. Napaka sarap ng pakiramdam pag nakikita nyo na maganda ang lutang ng isda na nasa loob lang, na nakukulong lang natin mga kasimangista. So ganyan po, napaka-exciting adventure talaga naman. Action na action ang labanan dito sa Pacific Ocean sa pangingisda ng tuna mga kasimangista. Ayan, panoorin nyo lang po, talagang nakakatuwa pag nakikita nyo yung puting-puti sa loob, alon-alon talaga naman. Grasya na grasya. Thank you Lord for the blessings, kasi hindi lahat po ng ating vessel ay nakakatagpo ng ganito.
minsan wala, minsan meron, ilang araw na naghahanap, walang makita. So napakaswerte naman po natin, sa kada lipad natin lagi tayo nakakakita ng grasya. So marami tayo na ipapatumbok o napaparihan sa ating mother boat at ating mga sister boats, mga kasimangis na. Ayan, nag-steady lang ako dito habang umiikot yung ating si Marimar. At mamaya makita natin kung mahuli ba talaga ito. Talagang ang ganda ng grupo na ito, mga kasimangis na. Ayan, sa pagkakataong yan, mga kasimangis, pupunta na ako dun sa tustusan kung saan walang lambat na doon. Kasi hindi po pwedeng walang tustusan po. Kailangan talaga may kable lang talaga na nandoon. Kasi pagka talagang 0-0 po ang aryada, yung lambat nandito lang din sa puwitan ng barko, hindi po maganda ang ladlad ng ano niyan sa ilalim pag binirayan. So mas maganda ho talaga at least may 100 to 200 meters na, or 100 to 150 meters na tustusan po, o yung walang lambat, para mas maganda yung kayod ng lambat natin pag binira ng main winch ang ating kable. May nagtatanong, may nagsabi, bakit hindi ma-eksakto ng fishing master mo na yung lambat mo nandun lang sa may pupa. Hindi po pwede na ganun, kasi pangit ho talaga ang magiging birada ng kable. Pag ang kable po ay dapa, pangit po yon. Ibig sabihin, ang lambat ay hindi na masyadong kumayod, mababaw ang kayod. Mas maganda po na nakatindido ang kable, para yung kayod, magandang kayod, malalim. So pag malalim po ang kayod ng kable, maganda po ang ladlad ng lambat sa ilalim, mga kasimangis. Magandang kayod, malalim, hindi na makakasisid ang isda pagka nagkaganon ng ang ladlad ng lambat sa ilalim. Kaya patuloy po ng bubulabog tayo dyan nang sa ganon hindi lumapit dyan. Although lumubog ang isda dyan, hindi natin nakikita sa ngayon, pero sabi ng master, nandiyan lang naman sa loob. At yan po nga sinasabi ko sa inyo, paulit-ulit yung sonar na ginagamit. Yun po ang isa napakahalagang equipment na ginagamit ng ating fishing master dito sa commercial fishing, mga kasimangis. May sonar, mga kasimangis, na detect kung nasaan ang isda, kung ganong karami, kung ganong kalalim, kung anong distansya, kung anong bilis ng isda. Nandyan po, nakikita yan sa sonar. Kaya sa pagkakataong yan, to make up na ako, kasi sabi ng fishing master nasa loob naman. So no need na para magbulabog, kasi ang ating lambat ay lumalalim na rin at nasasakop na yon sa loob. So nadedetect naman yan. So yun po ang kagandahan, mga kasimangis. Iikutan ko muna yan, mga kasimangis, para makita natin yung pagkaladlad ng ating lambat, kung wala ba itong balunbon o kulot-kulot, or maganda ang pagkaladlad. At the same time, check din natin kung ang isda ay nasa loob, mga kasimangis. Yan isang purpose kung bakit ating iniikutan yan. Yan ang view, mga kasimangis. Merry Christmas, Santa Claus. Nandiyan pa rin ang ating Santa Claus. So makikita nyo dyan ang top view mamaya, mga kasimangis. So maraming beses ko nang ginawa ito, and then sa ating mga videos. So sa mga bago lang po sa ating Facebook page saka sa ating YouTube channel, at least makita po nila, mga kasimangis. Nasa 175,000 followers na po siguro tayo, mga kasimangis. At sa ating YouTube channel, siguro almost 10,000 subscriber na po. Sana po subscribe lang kayo and click the notification bell para lagi kayong updated sa aking mga bagong videos. Yan nga po, sa mga makikita nyo, parang yung ating chopper ay medyo may konting inig. Yan po ay habang nagse-search kami ng isda, ay dire-diretso na rin po yung adjustment namin, dahil tinetest flight na rin po namin yan, para hindi naman po sayang yung aming lipad. Nagse-search na rin kami, kahit kasi may konting inig lang po, pero pasado naman po yan. Refinement na lang po ang ginagawa namin dyan, kaya ganyan, mga kasimangis. So top view tayo, ayan, kitang-kita ninyo. More or less nasa 1,000 feet ako niyan, mga kasimangis. So ganyan po ang itsura ng aryada pagka ikaw ay nasa 1,000 feet above. Yan, mga kasimangis. So medyo may konting inig pa, pinuhin natin yan, kita nyo, ramdam na ramdam pa rin may konting inig. Kaya
tuloy-tuloy pa rin po ang aming test flight dyan kay Falcon dahil sa dumaan nga po yung malakas na panahon nung nakaraan 2 days ago, kaya siguro medyo may konting hinig siya. So ayan naman po, okay naman po yan, safe naman po yan si Falcon na ilipad. So panoodin nyo lang po kasi as per my master nasa lubang isda, pero tingnan natin kung ganong karami yun. Kasi sa estimate ko doon sa inaryahan na yun, daang tonelada na naman po yun mga kasimangisda. So stay tuned mga kasimangisda. Ayan. Kung mapapansin nyo mga kasimangisda, may tinuturo ako dun sa side na yon. May nakita akong pumitik na kawan. May nakita pa akong kawan na medyo malapit dyan sa lambat. So, I doubt kung nahuli lahat. Hindi ko sigurado kung ibang grupo yon. Pero may nakita pa ako na isang grupo na malapit lang. Hindi ko masabi kung iyan talaga ay nahuli lahat mga kasimangisda dahil sa laki ng grupo na yon. So usually kasi mga kasimangisda, pag dalawang grupo yan at nagsama yan sa loob, yung paglubog nung isa, usually nakakatakas pa yon. Hindi lahat ay nakukuha. Kasi pag ibang grupo ayaw niya mag-mix hindi siya talaga sumasama. So anong nangyayari dyan, humihiwalay, gumagawa talaga ng paraan na makatakas. May mga ganong pagkakataon mga kasimangisda. Kaya we will find out kung nakuha natin lahat yan mga kasimangisda, dahil may nakita ako na pumitik sa labas. Kaya ngayon palanding na tayo mga kasimangisda at malalaman natin mamaya kung gaano kadami yung nadali, kung may nakalabas baga o talagang nahuli lahat mga kasimangisda. Dahil sa tagal ko po naghahanap ng isda, pag kami nakita kong senyalis na ganon, may duda ako na hindi lahat nasakop o hindi lahat nahuli. Sabi ko nga, pagka magkaibang grupo at nagsama sa loob, minsan grupo ng yellowfin, ng tuna, yung isang skipjack nakahiwalay yon. Minsan hindi talaga nagsasama yan. So ganun po ang attitude ng isda na naobserbahan ko for almost 15 years ko dito sa pangingisda dito sa Pacific Ocean. So just landed, safely landed, Falcon for test flight again. Ayan ang inyong kasimangisda. Kapnilo lang po. Sa pagkakataong ipong ito mga kasimangisda, ito na po yung inaryahan natin. Sabi ko nga kanina, tuloy-tuloy kami nag-test flight kanina. So ito na lang po yung inabutan namin na nag-power block na sila. At pagbaba namin, ito na yung sitwasyon. So halos medyo mahaba yung pataw dyan mga kasimangisda. Hindi nagpantay yung pataw at saka yung kadena. So mas naiwan yung pataw mga kasimangisda. Kaya medyo inaayos nila yan at dinadagdagan yung o-ring mga kasimangisda. So kaya nga sinasabi ko dun sa isang video mga kasimangisda, dun sa may hydraulic control tayo, na pagka hindi mo pwedeng paspasan yung power block kasi minsan naiiwan yung pataw. Yung pataw po yan, kulay dilaw na yan. Pag pinaspasan mo yan, naiiwan yung pataw. So ganyan ang mangyayari mga kasimangisda. Hindi sasabay sa kadena, so mas mahaba yan. May excess na lambat pa. So ganyan po ang ginagawa nila pagka medyo mahaba yung pataw. So gagawa ng paraan yan na maiingat ng isda kahit mahaba yung pataw. Kita nyo, okay, hindi siya pantay doon sa lambat na supposedly dapat naka-align siya doon. Ayan mga kasimangisda. Pero kagandahan nito, positive talaga yung nadali nating isda. Alaman na lang natin mamaya kung gaano karami. Pero kasi sa estimate ko talaga doon, mga 100 plus yun Pero ang sabi ng fishing master nga natin, tama yung sinasabi ko na may nakita din siya sa labas na ibang grupo na nakatakas mga kasimangisda. Kaya eto, tingnan natin kung sabi niya malaki pa rin daw yung nakalabas so tama lang din talaga sinabi ko kanina kasi yung napansin ko. Every time na may mapansin ako dyan, sinasabi ko sa kanya, sabi ko, Master, parang may nakatakas pa, may nakalabas pang ibang grupo. So yan, i-confirm niya yan kasi
Ang estimate niya nga doon sa unang aryada niya is nasa 100 tons mahigit ngayon. Pero tingnan natin kung aabot ito mga kasimangis na, dahil medyo maganda rin naman ito nasa loob na ito. So ayan, blessing na blessing mga kasimangis na. At talagang pinagsikapan natin yan. So kanina nga po yung sabi ko sa lipad ko, mga naka-anim na grupo yung nakita ko dyan. 6 na grupo, isa pa lang itong ating naarihan. So may ilang grupo pa. Pero yung isang grupo po na isang pinuntahan ko, naarihan din ng ating sister boat. At yung pinakamalayo kong pinuntahan, naarihan din ng isa pa nating sister boat. So talagang napaka-useful ng helicopter natin sa paghahanap, dahil nakakatulong tayo sa pagbibigay ng informasyon sa ating mga sister boat. So yun po mga kasimangis, yung ating mga nakita naarihan ng iba. So thank you Lord, dahil na-bless din hindi lang kami, hindi lang ang Marimar team, kundi pati yung ibang mga sister boat natin. Natutulungan natin na makahanap sila ng isda para may maarihan sila. Ito nga po, tuloy-tuloy na sila dito sa Kalaskas, at medyo dinagdagan nga yung o-ring, baka sakaling madami ito nasa loob. So antabayan natin mga kasimangista. Yan po ang update sa ngayon. So stay tuned mga kasimangista, baka sakaling madami ito. Abangan po natin. Maraming salamat.
Nagawa ko yan. Sa Sambuanga Pera na rin. Best part of the show, salok time na tayo mga kasimangisda. Yan, sa salok na isda natin. Wala to eh. Paspas eh. Malaki?
Hindi masalok ng maayos. Dahil uli nakapikit na ako doon. Mamaya ulit, umaga. Bakit ba meron? Nakisang bodega na tayo mga kasimangis na, baka nasa 30 plus stars na yun. Masyadong mainit, doon muna tayo sa taas. Masyadong mainit sa baba, sa taas na tayo, eto na. Masyadong mainit. Dito tayo kukuha ng video. Follow lang po si Mangis the by Cap Nilo, ganon din po sa aking YouTube channel. Subscribe na po kayo, si Mangis the _ Cap Nilo, all capital letters. I think this is the last salok na mga kasimangis na. Malaman natin sa ating chipmate kung ganong karami yung ating nasalok at ganong nailagay sa ating mga bodega. Thank you sa pag-follow and subscribe po sa ating Facebook page saka sa ating YouTube channel. Click lang po ang notification bell sa ating YouTube channel para lagi kayong updated sa aking mga bagong videos. Thank you po mga kasimangis na. Sana mas madami-dami to, mga kahit mga 50 toneladas